Parang ang low-key ninyo. Pero grabe, big time. Hindi naman. Without those people, utang namin ni Ben sa kanila yan lahat. You can imagine, from 5 Oo. people to 178, 178. from 20 square meter. Boy, ilan lahat yung warehouse mo? Nasa 5,000 square meters. 5,000 square meters, sir. Loaded, sir buddy. Kaya, di ba, madaling sabihin, we have service, we have parts, we have units. Pero pag gagawin mo na, mahirap yan, sir. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So ang mga small parts manufacturer ng Japan, nung tumaas na yung talaga yung labor cost nila doon, nag-relocate sa Thailand. So anong gagawin mo kung ikaw manufacturer ng yung mga piston ring, mga component nandiyan minamanufacture sa Thailand. So sa Thailand, pati yung ating local manufacturing dito ng, di ba, ang Toyota noon, sila Silverio, nagpo-produce Dito rin, na. Delta Motors. Ang GM, meron na rin kwan dito. Ang Ford, may facility sa Maribeles. Pumunta sa Thailand. So, nawala tayo. Paano pa tayo magpo-produce dito? Sabi ko, siguro dito sa atin, maybe, like for instance, assembly lang. Assembly. Yung mga local component mo rito, yung mga gulong lang siguro. Katulad ng mga small tractors natin, di ba? Hanggang ngayon, walang clutch system, di ba? Ang tagal na namin yan. Ginagamit yun namin yung AMDA. Kasi yung boss ko noon, siya ang presidente ng AMDA. Since So, yan, yan, 60s, 70s. You can imagine, nandun pa rin tayo. No. Kasi, Wala tayong clutch na kung ano yung ginagawa ng manufacturer natin before, the same pa rin. hanggang ngayon. Ganun. Kaya tayo, i-import tayo ng ng may mga clutch. Oo. So yun ang nangyayari ngayon. Kaya sabi niya nga, mas mura pang mag-import kaysa Kasi sabi ko nga, 1965, nandiyan na kami. Reparation goods pa yun, yung mga traktora daw, mga hand tractor na gano'n, galing ng Japan, reparation goods. So, yun ang kinukuha ng gobyerno, ng DAR, ng DAES, distribute sa farmers natin. Puro kalabaw. So, noong ang ERI, nagkaroon silang i-redesign na traktora, hand tractor. Pinamigay lahat nila yun sa local manufacturer to produce locally. So, nag-boom naman yon. What we did is supply engine naman. Kami nagsa-supply ng engine. Mga engineer na Japanese, tumutulong doon sa development ng para mag-improve din yung local engine sales namin. But then, noong dumami na yan, nag-umpisa yan sa Bicol hanggang sa dito sa bandang Baliwag na ito. Dito nandito yung local manufacturer natin, saka sa may Bulacan. Ang dami nag-produce. Pero that is i-redesign hand tractor na mano-manong gano'n. Ginamit namin ang AMDA, pinulong namin sila. Sabi namin, siguro dapat mag-level up na tayo. Kailangan natin yung may clutch naman, yung para pag pinindot mong gano'n, gano'n, di ba? May clutch. abante. But then, wala tayong transmission kasi yun ang critical, no, yung transmission niya. So, sabi namin, kung gusto nyo, as a distributor, pwede kami mag-import ng mga transmission. Pero itong mga handle, mga gulong, mga dito na locally. Para makapag-introduce tayo, at least mas mura.
But then hindi nagkuhan yung mga manufacturer eh. Until now, makita mo local manufacturer, walang may clutch. Sabi ko dapat siguro ano yung mag-evolve tayo gobyerno yung it has something to do with ngayon tayo naghahabol. Gusto natin pero ngayon mag-produce. naman sa film Oo. pinapatayo na nila yung ang sabi nga nila dapat support local, so parang nagpapagawa na sila ng assembly lines well, I do hope that will materialize kasi talagang yun ang solusyon na bakit pa tayo mag-i-import kung meron naman na mabibili sa atin, magmumura lahat. Pero Akin na yung ano. ayun, pwede Pero yun that sa will mga- take some time siguro. Sa transmission lang yun. Engine, I think. hindi na. Mahirapan tayo. For engine, lalo na yung mga China, mamura. Oo. Local assembly. But sa engine, yung prime mover niya, baka hindi na yan. Ako Kasi sa Sir Buddy, tingin ko, hater mo ha, alam mo ba ang isang 5.5 horsepower, may piston, may crankshaft, puta mabibili mo yan sa market, 3,000 pesos lang. Imported. So magkano kaya ang piston, may mga component, napakamura. So kung gagawin mo rito at tayo magmamanufacture, baka mahal. Kaya economy of scale. we are hindi resulting, possible. yes, we are resulting to, Nag-import ka ng engine, yung transmission, pwede siguro. Sir, given that, ano po ang tingin nyo ang future ng mechanization at farm machineries dito sa Philippine agriculture? Well, sa akin, kung ang tinutukoy mo yung local manufacturing, palagay ko, medyo mahirap na. Yung effect nitong mechanization, it's either imported or ano sa Philippine agriculture. Maganda naman. Dahil sabi ko nga, sa Department of Agriculture mismo, sabi ko, number one, we have to, lumiliit talaga yung land planted to Ang dami ng conversion Diba? So, lumiliit. Sabi ko, ang kailangan dito is, we have to develop other areas na talagang underdeveloped. Isang lagi kong sinasabi, punta ko sa Samar. Summer. Anong pangalan ito? Anong bali yan? Kasi naikot ko na yan Sabi ko, dyan, malaki ang area dyan. Sad to say, mas masipag yung taga Luzon. Mag-import kayo from siguro mga Ilocano, dali nyo dyan para di totoo yan pero yung lupa kasi malalaki dun That is my sa south experience. Dahil nung pumunta ako ng Mindoro nung araw, Nung araw. Nung araw, wala ring masyadong production dyan Oo. Pagdating na ng summer, wala nang tarim. Tapos yung mga nakakausap ko, puro mga taga Ilocos Sabi ko, bakit dito ka nagpunta? Kasi dito sa Ilocos, sa mahal ng lupa, maliit lang. Pag dito, bibinta namin yung half hectare namin, doon ilang hektarya na. So, nag-relocate sila. Pero ngayon, well-developed ang Mindoro. So, sabi ko yon. Pangalawa, sabi ko, siguro pag-aralan din natin yung actually, since mechanized na tayo, sandali lang tayo mag-land prep. Ano ba ang rice? Ang rice naman, 90, 120, pinakamatagal So, pwede natin pag-aralan yan na kahit 3 croppings. 5 crops in 2 years. Palusot ka ng isa. 5 crops in 2 years. Oo. Isang dalawa, isang tatlo. Parang gano'n. Which is may gumagawa naman na. Basta may irrigation. Basta may irrigation. Tubig ang kailangan mo number one sa hindi ko kakatanim kung wala tubig. Tubig. So, may future tayo, sir? Meron. Malaki Kaya lang naman. talagang kailangan Malaki naman. tumulong ang gobyerno. Dito sa aming company na ito, yung mayroon sa DA ko rin siya na-meet Maganda yung niya. Sabi ko, sige, convincing, kausapin ko yung mga kaibigan natin dito sa BSWM, na tulungan tayo dito sa project mo. Sabi ko, tutulong ako, sabi ko. So, nagkuhan kami ng
rainwater, anong tawag natin doon? Rainwater Correct. solution. Rainwater something. collection. Collection. Oh. So, nagkuha naman ng BSW, nagano kami meron kaming sinetap niyan sa San Ildefonso, at saka sa meron pang isang bayan, I think somewhere dito sa may Rizal, binigay ng BSWM. Pero ito, kasi ang problema natin tubig eh. Pag rainy season talagang Dami. sobra-sobra pagka So ito, hinukay ito, tapos may parang cube dito na parang walang iniwan to ang technology nito, parang walang iniwan to naglagay ka ng lona, hinukay ka, lagyan mo ng lona, lagyan mo ng parang yung soft drinks, papato-patongin mo, tapos iganon mo ulit. So, yan ang mag-draw ka ng tubig dyan. Parang cistern, pero malaki. Ngayon, sabi ko, kung itong system na ito, siguro kailangan lang i-improve, magagawa natin, wala tayong problema sa tubig. Di ba? Meron akong maliit na farm sa Amadeo. Hindi ako nawawala ng tubig. May konting 3,000 lang naman yan. Pero naglagay ako ng cistern. Ang tubig ko lang ko sa pinapatakbo ko sa Para yun ang pandilig mo ng mga... Yun ang pandilig ko sa summer. Which is pwedeng gawin dito sa rural. Yung mga basketball court mo dyan, hukayin mo at saka doon ka maglagay ng tubig. Lahat ng tubig doon patakbuhin. Parang pag summer. Yung BGC natin, Sir Barry. GBC, di ba? BGC, walang nasasayang na tubig dyan. Pag umulan yan, meron silang malaking catch basin. Andun lahat. Para pag pandilig nila. Kasi bagong mga construction. Yan ang solution natin sa... Meron na rin naman tayo. Maganda yung pagkakaplano. Maganda yung pagkakaplano. O di ba yan, si Singson, sino yung dating sa Public Works yan si Singson ang dating ang sa GBC. DPW. Kaya nung nasa Public Works siya, parang yun ang nakikita niya solution. Kausapin yung UST pero hindi bumayag yung UST, naging yun. Cuts, para hindi bumabaha sa naman, para... Kaya nilang ilalim ng US. Pagkatago lang. Kumbaga, sa farm pagkatago lang, papatakbuhin niya, tapos i-release niya pagka hindi umulan. But in this case, ito naman for irrigation. Ang maganda rin naman ng direction ng government ngayon dahil irrigation is very important on farming. From shallow tube well pumps na na-deliver na natin noon, gumawa na sila ngayon ng solar pumps. Yes. So kumbaga, inaano na nila yan nationwide. Aggressive ang NIA ngayon. That's pag-build ng maraming irrigation na marami silang solar. Ongoing lahat yung mga. Kailangan lang tulong-tulong tayo. Dito, sabi ko, through my experience, yung mga apo ko, hindi nga alam yung hindi nila, ganyan pala yung tomato, ganyan pala ang bunga, ganyan pala yung talong pag bunga, ganyan pala yung sibuyas, ganyan. So wala nang gardening Wala na. Look, sabi ko, magtulungan tayo, sabi ko. Mayroon kami, nandito lang sa baba, makikita mo siguro. Vertical yon, simple. Makita mo ganun. Parang nasilip ko kanina. Mayroon, makikita mo. Ewan ko kung nag-work na. Pero mayroon tanim Mayroon kami doon, pinagawa ko yan, sabi ko. Ito naman hindi naman to idea ko, pero may mga vertical ka makikita, ibang klase. Ito yung simple lang, yung kahit sino pwedeng gumawa Ngayon, sabi ko, siguro mag-budget kayo na sa DA. Tapos gagawa kami nito. Ngayon, papakita ko sa iyo na pwede palang magtanim ng vegetable within, kahit na dito sa rural areas. Tapos, pag nagawa namin sa top, turnover natin sa mga eskwelahan, siguro dapat doon sa mga nakikita ng mga magulang at ng mga bata. Yung papasok sa eskwelahan, kasi nakatayo lang naman yan, vertical. Makikita nila yung mga vegetable ngayon, araw-araw na dumadaan sa market, pwede ito doon sa garahe ko, may garahe ako doon, maglagay ako nito. Yung food production natin, ma-inculcate yan sa mga bata, sa magulang, para mag-produce sila ng sarili nilang Ay ngayon, sabi niya, sige, kakausapin ko si Angara. Kami ang magbabudget tapos So yun yung project namin kami. ngayon. Kasi Paris Kinutulong yan, sa kanya. siguro sa isang taon nakakaano kami.
Ilang beses nagtatanim, 4 or 5. Libre yung lettuce namin. Eh, mura lang yung setup na yan sa Hindi irrigation. kailangan ganun tayo eh. Kasi alam mo yan, sabi ko may small farm ako dun sa ano. Doon yung anak ko kasi naka-base sa Qatar. Umuwi yun, nagbakasyon doon. Mga bata, bakit mga bata hindi pala alam na ganito yung nagbubunga tong ano. Eh tayo, dati nagagarden tayo, alam natin yun. Pero itong mga nasa city, hindi nila alam. Ayan, yung mga local government, sabi ko, mayroon kasi kaming division dito sa landscape. Oh, okay. Sabi ko, sa Vietnam, nagpunta ka. Very kuha na ang Vietnam. Ito lang, yan lang, gitna na yan. Sabi ko, alam ba yan, lagyan natin ng drip irrigation yan para palaging ano yan. Sa atin, Sir Buddy, yan, ang nagdidilig dyan is tangki-tangki Yung pa tangki rin. pa rin, Sa Vietnam, hindi na, Ano sir. na, Naka-ano na yan, naka-irrigation Drip. na yan. Drip irrigation. Sa dalat nga yung ganyan nila roses. Grabe, roses na sa kalsada. Pero kami, Trinay namin yan na pumunta sa mga LGUs. Ang problema nila is saan daw sila kukuha ng water eh. Water supply. At saka syempre yung mga yan, nanakawin daw yung mga... pero merong, hindi kami nagsasawa. Ina-approach namin sila. Ina-approach namin mga Kaya sabi LGUs. namin, narito na tayo, ganito na ang technology. So, kung may mga kuwang kayo, pwede nyo i-adapt ito. Kasi yung, sinong customer na, sa GBC, meron tayong installation, di ba? Yun. Sa, ano itong hotel ng, yung SMDC, Ayala, inaano na namin ngayon lahat unti-unti. yan. Ngayon na nag-ano na sila, yung mga kuwan, nag-set aside na sila ng fund para sa landscaping. Yes. Kasi sayang ang tubig eh. Kung drip ka lang, maano. Oh. So, yun. Hindi kami nagsasawa na mga ganong idea. Simple, pero ano, at least makatulong tayo doon sa new generation. Mga bata, ikaw, magulang, maghahatid ka doon sa eskwela, makikita mo araw-araw. Uy, ang laki na ng litos dito. Paano? Para simple-simple lang eh. Pwede to sa akin. Kasi may timer eh. Pwede kang hindi mo galawin araw-araw eh. May timer eh. Hindi na. Kumbaga yung pagdidilig niyan, Sir Buddy, hindi na eh. Automatic na siyang mag-open ng 6 o'clock ng umaga. Iniisip ko tuloy yung mga halaman ko sa bahay, i-drip ko na. Ang cost mo maliit lang. Sabi mo, ako nang bahala doon. Sige, papupuntahin ko yung landscape ko. Mawawalan ng work si Percy. Ngayon, ang technology sa irrigation ngayon, pati sa landscape, kung medyo may pera ka, kuha na. Remote na. Pwedeng kung anong oras Nasa mo Baguio gusto ka, mo. gagawin mo lang. Ay, problema ko nga, sir, pag kagaya nasa Vietnam ko, pinoproblema ko yung mga halaman ko. Gawin na. Drip mo na. May hapon Kumusta na, ba yung, saan ba yung farm mo? Sa Bulacan ba Hindi, yun? sir, Ano? pakahilang sa bahay lang, marami lang ako Hindi, pero halaman. mayroon kang pwede. farm na... Ay, dati sa Tanay, wala na yan. Hindi, sir, ano natin doon sa kay Gisep, di papuntay ko sa mat para i-decide. Nakaano lang yun. Oh, lahat yan, sir, tutuno lang yan kahit saan ka. Oo, galing. Oo. Mura lang pati yung ano. Yes, mura lang yan. Akala mo lang mahal eh. Oo. Pwede mo ang gawin ng do it your own eh. Pwede. Ako nakita ko lang yan. Sabi ko, i-adapt ko ito sa farm. Kasi kung minsan wala akong katulong doon eh. Pwede. Walang, Si Chito Miranda nga, yun ang problema niya eh. Parati silang wala sa farm. O di nagpalagay sila. O di kahit nasaan siya. Isa na. Iba Yan lang mo, pwede technology natin ngayon. yan. Pwede natin yan. So, yan ang mga dapat. Hindi kami nagsasawa na mag-introduce sa mga ganito para yung new generation ma-realize nila na madali lang pala. Pwede naman pala, di ba? Oo. Pati yung pinicture mo na sa mangga na yung cutter na gano'n. Meron kami nun. Ah, talaga, sir, yung pruning, ano? Yes, meron kami nun. Made in Italy. Ano na? Orsi, yung Orsi. Orsi. Yeah, Italy. Anong- Italy pwede yata, mo na no? yun? Italy. Italy. Oh. Italy. Ngayon, sa grass cutting, yan nga ang marami kaming equipment. So, ni-start namin na kuha ng mga LGU. Kasi maraming isang tractor lang, ang daming ang daming implements kang pwedeng gamitin. Ito lang highway natin, kita mo, napakahaba, di ba? Mayroon namang
Meron namang grass cutter na may arm na ganun, ilalawit mo lang. Yan, yun. Tractor, kaysa sa mano-mano kang. By the time na nakarating doon yung nag-grass cutter, mataas na uli yung, di ba? Kaya hindi kami nagsasabi, pag may nakita kaming mga pwede ito. Sa ngayon naman kasi, yung mga bata, kung hindi nila makita, mahirap sa farm. Yun ang thinking natin eh. Since ako, galing nga, as I said, galing ako sa farmer's family, alam ko yung pangangailangan ng Kaya nung pumasok yung mga ganyang technology, ito, pwede ito. Nakikita mo. Mahirap lang sa umpisa. Lalo yung combine harvester. Pagpunta namin sa mga sa Cagayan, kinakausap kami ng mga kaibigan natin sa labas. Maraming wawalang hanap buhay, sabi nila. Oo. Kaya tinawag nila na halimaw. Pero ngayon, wala na. Ngayon, gusto na nila. Very well accepted. Very well accepted. Well accepted. Ngayon, mayroon kaming, since ito nga, malalaki itong mga pumasok, mayroon kaming nakita na, pwede ito. Especially in areas na yung mga terraces ba? Sa, halimbawa, sa Ilocos, sa La Union, di ba? Ang maliliit, ang nila dyan. Pagka ikaw may harvester, pupunta mo ba yun kung ganong klase? Siyempre, hindi nila, so mano-mano pa rin sila. Gusto nila reaper. Reaper rin kami, sabi namin, meron naman maliliit niyan. So, yun ang... Paano yan? Kung pwedeng ang option ng farm owner, i-level niya ulit yun. Babaguhin niya yung mga bikes niya. Mahirap. Lalo sa Ilocos. Mahirap. Kasi talagang maganon yung lupa, kaya ganon. Pero kung dito sa Central Luzon o pwede yan. Gamitan mo ng leveler para ang water mo talagang pag nag-drain ka, kahit mo sa Nueva Ecija ngayon, pagka during harvest time, talagang hirap na hirap yung mga naghihila na kalabaw. Kaya pumasok na yung mga anong tawag doon sa parang trailer na malaking 120 kabans ang instead na kalabaw yung naghihila yung harvest. paddy hauler. Oo. Pasok na sa atin yun eh. Napakaraming kuwang pa sa atin. Yun lang pagtatabas ng pilapil. Mayroon na rin attachment na ikabit mo sa traktora. Siya nagagawa. Siya nagagawa ng pilapil. Kasi kailangan ng sa rice. Bago ka magtanim, dapat ayusin mo pilapil mo dahil puro butas ng ang tawag dito ng lungga ng daga. Madamo. So inaano nila 'yon. Mayroon na Papunta naman na tayo doon sa malaki naman na pero napakalaki pa ng malaki pa. Sabi ko nga kay Bong, magandang maipakita mo yung katulad yun, sinasabi niyang dryer, although yun, ang panila doon, sabi nila, medyo maalikabok, pero sabi namin, dapat ito hindi sa maraming bahay. Kasi ibang klase yun eh. Pero ang bilis ng drying time. Ang importante, sabi ko nga sa mga DA, nasa probinsya kasi sir. ang importante sa magsasaka, paano nila ma-save yung kanilang harvest sa mabilis na pamamaraan. Maisako yan, maitago. Naka-witness nga ako ng Ryan? nag-harvest. Ng isang community nag-harvest. Sumama yung panahon. Alam nilang uulan talaga. Yung buong baryo talagang gano'n na gano'n yung mga tao. Hindi alam anong gagawin. Kasi yung mga palay nila nasa kalsada lang. Gano'n na. Malaki na rin ang na-improve. Kasi dito lang sa Central Luzon hanggang sa Isabela nun, pag magbiyahe kang gano'n, doon yung makalsada, puno-puno na. Pero konti naman na ngayon. Dadaanan ng mga truck yan, sabog, durog, di ba? Kawawa yung makikita, minsan may makikita mo yung truck, puta nakaipon ng gano'n, dadaanan pa ng gulong eh. Puta naman to, walang mga tao na ito. Pero malaki na rin na-improve ng natin. Marami ng farmers, unlike before.
Malaki na. Kaya marami na nag-i-engage ng sa farming. Pero napakahirap talaga sa... Yun lang, mababa ang presyo. katulad ngayon. Presyo ng palay. 17 pesos, no? Nag-16 na kaya. 16 na. Hindi mo maintindihan Or nasa 15, 50 diba? na. Bibili mo ng 16 pero bibili ka ng bigas, 40 plus, 50 plus. Tatawa na lang tayo sa... pero at least, malaki na yung improvement. Yeah. Malaki ang improvement. Malaki ang improvement. Thailand, hindi na gumagamit ng bihira na itong yung rice planter, bihira na. Noong una akong pumunta sa Thailand, noong una namin introduce yan, sabi nila, sige, pinapunta kami ang company namin doon, tinignan namin yung operator. Talagang service provider. Ang laki, ilang hectares yung kanya, taniman lang ng ng seeds. Tapos may mga kausap na siya, okay lang ang planting mo, doon nila i-set yung nila. Tapos meron sila mga elf na battery type na ando doon yung seeds nila, pupunta rin yan, silang tatanim. Ganon, pwede yung ganon sabi ko. Pero nawala na ngayon sa Thailand. Anong ginagamit ng Thailand? Wala na, nandito na nga sila sa Direct seeding. sa direct seeding. Direct seeding. Na mechanized. Mechanized. Tractor kuwan yun. Implements lang yun. Implements lang. Kasi Siguro, sabi ko nga, pag mayroong agri-technica ng Thailand, pumunta ka kasi Ayan. maganda. Puro Next year pa daw yan eh. Oo, puro equipments talaga yun. Yeah, makakakita ka ng different equipments. Yeah. at saka napakarami ng manufacturer ng Thailand. Naiwanan na tayo. Kasi nga nandoon yung, as I said, yung mga small manufacturer ng mga pyesa na nandyan eh. Kaya ang quality ng Thailand, comparable yan sa Japan. Ang ganda. Magaganda ang Kumbaga, hindi sasakit ang ulo mo sa products na ini-import namin from Thailand. Quality talaga siya. Kaya kami namin, sabi ko quality kasi kung hindi masisira ang company. Metallurgy-wise, no question. Magandang Thailand. Parang ang low-key ninyo. Pero grabe, big time. Hindi naman. Without those people, utang namin ni Ben sa kanila yan lahat. You can imagine, from 5 people to 178, 178. from 20 square meter. Boy, ilan lahat yung warehouse mo? Nasa 5,000 square meters. 5,000 square meters, sir. Loaded, sir buddy. Kaya, di ba, madaling sabihin, we have service, we have parts, we have units. Pero pag gagawin mo na, mahirap yan, sir. Yeah. Kaya, oftentimes, nagsimula ako sa yung mumurahin, ang sarap bumenta. Pero after 1 month, 2 months, 3 months, babalik sa'yo lahat. Tapos, hindi ka babayaran ng kumuha sa'yo. Ano ba itong pinadala mo sa akin? Sira. O, kasi syempre, pagka una, di ba, para mapakilala, papautang mo 30 days, 60 days. Isosoli lahat. Hindi ka na babayaran. Lugi ka. That's why, learning lesson namin, hindi na tayo kukuha ng ito, pag binenta mo ito, wala ka lang, sir, wala ka lang 1 year, 2 years, 3 years, saka natatawag sa'yo. At saka yung sir, isa pang kakaibang ginagawa namin, kunyari bumili ka ngayon, papipiliin ka namin kung kami ang magsiservice 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, parang sasakyan. So, talagang tatagal kasi yung kasa mismo ang nag-maintain ng produkto mo. Parang kotse rin sabi nila, yung actual na unit, konti lang kita, pero yung service. Yan. Di ba, tinan mo, agricultural tire. Ngayon, nagpaparating din ako ng pang-golf. Kasi, pag yung talagang pang-golf naman, times 3. So, kumbaga, inaano namin, no? Kunyari, hindi nyo alam, we continue to educate what we see in other countries and then they find it, Off the record, sir. off the record, Oo, off the record. At least para alam mo rin yung industry namin. Ayan, sir, yung mga rotary tillers namin,
you cannot compare that to others. It's totally high. So far, so good. Kaya nga yung tanong mo kanina na ano yung ano natin sa mechanization, maganda na. Oo. Papunta na tayo doon sa mas maganda pa. And Ayan. is there yung trailer? Oo, yung trailer. Kasi yung metallurgy nila is totally different naman sa metallurgy natin. Yan, tumatagal ng 6 years, 7 years, 8 years. Wala kang problema. Pero yung mga trailer natin locally, ay sad to say, talagang medyo mas maganda ang metallurgy ng Thailand, metallurgy ng India, kumpara sa metallurgy natin. Kasi sa kanila, mga ano na yung tawag mo doon sa welding, yung ano na, parang robotic welding na. Kaya nag-import pa rin ako. Oo. Kasi makakabenta ako ng locally fab, tapos after 1 year or 2, hindi maganda yung binenta mong trailer. So no choice. Eh gusto nila sa atin na makinegosyo, so we import. Ayan, Sir Bong, we're so impressed talaga. Nakaka-impress tong ano nyo, tong negosyo ninyo, tong ginagawa ninyo. Na impressive yung kwento, no? It started from maliit, 20 square meter na office, 5 na employee to ganito kayo kalaki ngayon. Magaling kayo magnegosyo, sir. It's, well, pwedeng sabihin, pero sabi ko nga kanina, yung tao, Yung yung tao. nagdala sa amin. At saka yung experience namin, because we came from the ranks. We understand them. And it is very important for an organization na you understand your people down until top. And definitely, syempre, yung konti nating kaalaman sa industry. Yan. And I'm very lucky that I have a teacher na 77 years old na talagang, Sir Ben. alam niya na kung, sabi nga nila, yung matatanda, alam yung history ng agriculture. Oo. So yung tandem namin dalawa ay napakaganda. Aggressive and wisdom. At your age, aggressive pa rin, sir. Sir, your chance to promote your company, your services, product and services. Sir Buddy, thank you. No? Please visit the branches of all certified equipment trading corporations. We have 13 branches nationwide. We value service and spare parts. Definitely, if you will try all the products that we have, which is reliable, quality, dependable, magsasama po tayo na matagal dahil sa negosyo po namin, hindi lang po yung kita ang tinitingnan namin, kung hindi makatulong, mapa-improve yung kung ano yung meron kayo ngayon sa pagsasaka at saka sa farming industry. I hope someday makita natin na lahat ng Filipino ay aral gumamit ng mechanization. I think we will go there. Kung meron kayong pari sa inyo na nagpapalaganap kung ano na ang ano meron tayo ngayon. Yeah. Thank you, sir. Ang bilis namin, ha? Nagkita lang kami sa Vietnam ni Sir Bong. Ngayon, nandito na tayo. Kaya nga, very thankful ako. Thank you. Alright. Sige, sir. Sige, salamat. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.